Kamusta Aquarius? Welcome to Like a Tarot. Alamin natin kung ano ang advice ng mystical cards sa iyo. Mamaya aalamin natin ang situation mo, situation ng person mo, at ang situation ng relasyon. At saka bago pa matapos ang reading natin, mag-isip ka na ng question na ang kasagutan ay yes or no. Question na patungkol sa career, sa negosyo, sa buhay, at saka sa kalusugan. Unahin muna natin itong mystical cards, kung ano yung situation mo at saka kung ano yung maipapayo sa iyo. Tatlo ang kailangan natin na cards. Itong card na ito ay patungkol sa hukuman. Pwedeng meron kang inaasikaso na kailangan meron ng mamagitan para magkaroon ng patas na hustisya sa iyo. Kasi itong concern nagpapatuloy lang guys, na alam mo na inosente ka sa sitwasyon. Huwag kang mawala ng pag-asa at saka yung mga gagawin mong solusyon ay sarilinin lang muna. Kaya ka nagkakaroon ng problema dahil sa person na ito. Ibang tao to guys na sumisira sa iyo. Merong sitwasyon sa buhay mo na meron kang karibal. At saka tama itong ginagawa mong hakbang na meron na talagang mamagitan para fair. Yung mamamagitan, pwedeng barangay, hukuman, or kaibigan mo o kaya family. At saka base sa cards na ito, kung nabigyan ka ng problema ng ibang tao or ng person mo, mas malaking problema yung ibinigay mo sa kanya. Kasi naghahabol ka sa karapatan. Huwag kang mainip sa hustisya kasi darating yan sa iyo. Paalala para sa mga bagong viewers na ang reading na ito ay timeless reading. General reading at guide po lamang kaya hindi po magre-resonate sa lahat. Kunin mo lang yung akma sa sitwasyon mo at kung kailan mo ito napanood, yun ang start ng 1 week reading para sa iyo. Ikaw na bahala magpalit kung si person mo ito o ikaw. Ito na yung card mo para sa situation mo. 10 of Cups, the Strength, at Page of Wands. Ipinapakita sa cards mo na sinusubukan yung katatagan mo. At saka puno ka ng pagmamahal, focus ang isip mo sa mga taong mas importante. Yung tingin mo, ito yung kailangan nila na suporta o kaya pag-aalaga. At yung katatagan mo nagmumula sa pamilya. At saka ano man yung mga challenges na dumarating ay tinatanggap mo. Yung mga problems mo ay magkakaroon ng kasagutan at makakapagpahinga ka din. Sa career naman or negosyo, namamaster mo na yung trabaho mo at saka negosyo. Alam mo na kung paano ito patakbuhin. At saka, yung emosyon mo, nakokontrol mo na din. Ginagamit mo yung talino mo, yung kaalaman sa paikipag-communicate sa kapwa, kaya na-handle mo ng tama yung nag-iinit na sitwasyon. Ang ilan naman sa inyo magkakaroon ng magandang oportunidad na makapag-travel ka sa ibang bansa para magtrabaho. Ang ilang single, naka-2 cards ka na magkakaroon ka ng karelasyon, pero panandalian lang ito. Kasi yung gesture ng person mo or pakikisama, yung bang nasosobrahan. Kaya kahit na hindi ka selosa or
hindi mapaghinala, maghihinala ka tuloy. Kaya magiging maiksi yung relasyon nyo. Sa mga nasa relationship, napaka-strong ng connection nyo ng person mo. At saka, pareho nyo na pagsasabay yung career at saka relasyon. Sa mga nasa relationship naman, mahal ka ng person mo. At saka, namamanage nyo na ng kalma yung relationship nyo. Ito naman yung cards ng person mo. 7 of Swords in reverse, 9 of Pentacles at the Tower. Itong situation ng person mo, kung ano man yung nakaraan or nakalipas, hindi na dapat binabalikan pa. Darating na yung tagumpay na matagal niya nang hinihintay, pero kailangan ng changes. May mga situation na kailangan ng tanggapin na hindi na epektibo sa buhay. Mas piliin natin yung ikakasaya ng buhay at saka iwasan yung mga komplikado sa sitwasyon. Nagkamali ka man sa mga decisions mo, kailangan mong mag-move forward para maitama ito. Sa financial, kailangan ng double check kasi may panloloko, pagnanakaw, at sinasabi sa mga cards kung paano ka maluloko. Meron ka kasing bibilihin at malaking pera yung pinag-uusapan dito. Mag-ingat din yung mga nagre-recruit. Ikaw yung aatasan pero maluloko ka din. Sa iyo masisisi, ano man yung sitwasyon na mangyayari, merong bankruptcy. Kaya umiwas sa mga risky na investment. Yung sinasabi ng mga cards, kung hindi pa nangyayari sa iyo, positive ito, na para hindi ka maloko. At lesson naman para sa iba, na kailangan mag-move forward. Para sa ilang single, importante yung pagprotekta sa sarili at saka kapag nabigyan ka na ng sign, ito na yung protection mo para hindi ka maloko. Ang ilan na nasa relationship, kaya meron ng namamagitan, barangay o kaya abogado, kasi ang pinag-uusapan nyo yung suporta or hatian para sa anak, at saka sa financial or ari-arian. Ang ilan sa inyo mauuwi sa hiwalayan ng relasyon kasi nasagad na yung pasensya mo, yung pangunawa ba. Ang ilan sa inyo ipagpapatuloy pa rin yung relasyon kasi gusto mong makasurvive ito eh. Pero kailangan maging open at honest ang pakikipag-usap para yung changes ay positive na. King of Swords in reverse, Ace of Wands at 8 of Pentacles. Ito yung cards para sa relationship. Kaya pala ang ilan sa inyo, meron ng namamagitan, barangay o kaya husgado. Kasi isa sa inyo ng person mo ang matalino pero ginagamit sa negative. Gusto mo ng changes at saka magpatuloy yung situation nyo na para sa parehong ikakabuti nyo. Gusto nyo na parehong makawala sa sitwasyon na ito. At itong pag-uusap nyo ng person ay matatapos na. Magkakaroon na ng kasunduan. Para sa kalusugan naman, nakadalawang cards ka na kailangan ibigay mo kung ano yung pangangailangan ng katawan mo. Kailangan ng disiplina at saka yung pagbigay atensyon sa kalusugan. Importante yung sapat na tulog at saka yung healthy yung mga kinakain mo.
hindi yung nagda-diet lang. Kung ano yung kinain mo, tapatan mo ng exercise. Hindi pwede yung hindi ka kakain, tapos nag-exercise ka, ang dami mong ginagawa, unbalance. Sa mga ilang single, makakamit ka ng potential person pero hindi mo pa rin ito makakasundo. Kaya ito nangyayari sa iyo para hindi mo na ulitin yung mga nangyaring negatibo sa nakaraan. At saka madali mong matanggap kung ano man yung maging ending. Ang ilan sa inyo na nasa relationship, merong hindi magandang behavior yung person mo, kaya pinag-iingat ka ng mga cards. Pero magpapatuloy pa rin yung relasyon nyo, at saka isa sa inyo ang mas magiging dedicated at mag-e-effort sa relasyon para magtagal. Itong final card na The Temperance, yung mga resulta sa pag-aksyon mo sa situation, merong positive at negative. Pero tandaan mo na nakasurvive ka sa maraming problems na pinagdaanan mo. Kaya malalagpasan mo din kung ano pa yung darating. Eight of Cups. Ito naman guys ay naka-4 na cards ka na para sa bagong sisimulan mo sa buhay. Maghahatid sa iyo ito ng success at fulfillment. Kaya kailangan mag-focus ka sa kung ano yung mga bagay na gusto mo. Itong King of Pentacles naman ay yung biglaang pagdating ng swerte at saka yung pagtuklas sa bagong abilidad mo. At yung oportunidad na darating ay next stage para sa development ng buhay mo. May mga once in a lifetime na oportunidad kaya i-grab mo na ito. I-pause or ihinto mo muna yung video para makapag-isip ka ng katanungan na ang magiging sagot ay yes or no. Ang sagot sa katanungan mo ay yes. Alamin natin kung bakit yes ang kasagutan, ano yung dahilan. 3 cards yung kukunin ko na pwedeng lahat makaresonate sa iyo or isa lang yung magiging dahilan para sa kasagutan sa tanong mo. Siya nga pala guys, thank you sa mga nag-like, share, comment, and subscribe. Ingat po kayo palagi saan man kayo naroon. Opportunity, ito yung magiging dahilan, kasagutan sa tanong mo. Merong oportunidad na darating. It's up to you kasi kailangan mo munang umaksyon. Hindi pwedeng nagdadasal ka lang or humihiling. Ito yung huli na card. Trust. Kahit may mga hindi ka maintindihan sa sitwasyon mo sa buhay, magtiwala ka pa rin at saka ipagpatuloy yung mga plano mo. Kasi meron itong magandang resulta.